Sige, basahin nga natin yung ating verses. Matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 15, 42 and 56. Itinanim na may pagkasiphayo, binubuhay na magmuli na may kalwalhatian. Itinanim na may kahinaan, binubuhay na magmuli na may kapangyarihan. Okay naman. Sige, sa 44. Yan po ang pangako ng Diyos. Ito kasi panlupa eh. He has to return. At ito'y papalitan ng katawang panlangit. Okay. 46 na, no? Ay, 45. Gayon din naman, nasusulat, ang unang taong si Adan ay naging kaluluwang buhay. Ang huling Adan, si Jesus yun, ay naging espiritong nagbibigay buhay. Kaya sa 46, and that's the plan of God. Nagsimula ng magmukhang lupa tayo at babalik sa lupa, pero ang pangalawa naman ay galing sa langit at magkakaroon ng katawang panlangit. This is history. Kasaysayan po to. Pag sinabing kasaysayan, ito'y totoo. Okay, sa 47. Ang unang tao na si Adan ay mula sa lupa, ngunit ang pangalawang tao na si Kristo ay mula sa langit. Kayo naman. Amen. And that is our very purpose kung bakit tayo nagsisimba. The act of going to church is an act of waiting to another chapter of our life. Na itong katawan lupa natin na nagkakasakit, na nangihina, na puno ng kung ano-anong desire na panglupa, ay papalitan ng katawang panlangit. And that is the very purpose kaya tayo dito. We expect something, a very spectacular event sa buhay natin to change our body to a glorified body. 49 na, no? Ako ito. Kaya kung paano ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan, kaya kayo mga lahi ni Adan. Lahi tayo ni Adan. Na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Kristo na nagmula sa langit. Kayo naman. Yes. Yes, there's still death. Pero sa mga hindi aabutan ng death, ang mangyayari nun ay rapture. Kaya maswerte kayo kung hindi kaabutan ng kamatayan at dumating na si Jesus. You don't have time to die. It must be changed in an instant. That is the meaning of rapture. Kaya dalawa. Kaya itong pag-attend natin dito, hindi to sayang. God is looking at you if you are expecting or not expecting. If you are not expecting to change your body, God will not give you a new body. But if you are expecting, at lagi kayo every Sunday dito, that you are saying, Lord, I want to have a new body like Jesus Christ. At yun din ang kahalagahan kung bakit napakahalaga talaga yung resurrection ni Jesus Christ. To show that the body will be changed tulad ng katawan niya. Kaya that is the reason why 40 days and 40 nights siya nagpakita sa mga disipulo niya. Hindi ito tradisyon na gagayahin natin 40 days, 40 nights. Sige, celebrate natin 40 days na kasi alalahanin natin si tatay para umakyat na ng langit. Hindi po yun. Kay Jesus lang yun. Kay Jesus lang yun. Huwag na natin gayahin yung mga lolo at lola nyo na di kayo mamamatay na 40 days i-celebrate pa. Hindi po. Ang purpose kasi ni Jesus, ipinakita niya na siya'y buhay sa bagong anyo. Sa bagong anyo. It is a guarantee
na yung katawan nila Pedro, nila Juan, papalitan yan. It is I, Jesus Christ. Pero iba na, hawakan nyo, ako pa rin to, pilat pa rin. Pero iba na siya. Glorified body. And that's the very reason kung bakit hindi tinuturo lagi sa church yan. Lalo sa malalaking church. That you should be excited. That your purpose is not to have religion. Your purpose is not to have maging yung bang masatisfy lang ang nasa mo na mawala ang iyong problema. The purpose of getting to church is you are expecting something bigger than your problem, bigger than your achievement, bigger than your dreams, to change your body like that of Jesus Christ. Sige, 51. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim. Pero actually ito yun yung rapture, lihim daw. Hindi lahat sa atin ay mamamatay. Ibig sabihin, hindi lahat aabuti ng kamatayan. Ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. Lahat, buhay ka man o patay, papalitan yung katawan mo. Yan ang ibig sabihin dito. Okay, 52 kayo. Actually, inulit niya ito sa kanya sa 1 Thessalonian. Magkakaroon muna tatawag muna ng malaking trompeta, and then, yung mga patay na nakalibing, papalitan at pupunta na sa langit. At tayo naman, in an instant din. Pero yun ay makisapdita lang, hindi yun process na matagal. Wala talagang makakita nun. So dito, may lihim ako sabing ganon. Hindi naman kayo lahat aabutan ng kamatayan. Pero lahat ay papalitan. Yun na yun. Kung ikaw ay namatay, muling pagkabuhay. Kung ikaw ay buhay, yun yung rapture. In an instant, your body will be changed. At makita mo lang nandun ka na pala sa piging ni Kristo. And that is rapture. But, there is one sure na lahat magkakaroon, sabi rito. Lahat tayo papalitan ng katawan lupa. Papalitan ng makalangit na lupa, na katawan, tulad ni Kristo na pangalawang Adan. Kasi yung katawan ni Adan na minana natin, kailangan tanggalin. Kaya sinabing, yung walang makakamana ng laman at dugo sa kaharian ng Diyos. Kaya it must be changed. So there are two ways to change your body. Whether you die and then be resurrected, or kapag nandiyan na si Jesus, you don't have time to die, ma-rapture ka. Okay, sige tuloy natin. Sapagkat itong katawan nating nabubulok, talaga nabubulok yan. Yung nagpapasexy ng pagsexy, alam nyo, tataba din kayo. Yung mga nagpapaputi ng papaputi, iitim din kayo. Sige, pabilad kayo. Maligo kayo sa dagat. Maligo kayo, iitim din kayo. Yung mga nagpapabata, kukulubot din kayo. Kasi katawan lupa yan eh. Lupa yan eh. You cannot control that. Sinayang nyo lang mga 100,000 yung gastos dyan. Sisiw lang sa kanila yung gumastos ng 50,000, 50,000 sa mga cosmetics sa loob ng isang buwan. Pero, ganun din kalalabasan, nabubulok at mamamatay din sila. Kasi, nabubulok yan at namamatay ay dapat mapalitan. Gusto nyo maging maganda? Gusto nyo mala porselena ang inyong mga katawan? Gusto nyo mala Miss Universe ang inyong kagandahan na nagniningning, hindi na kailangan ng spotlight? Hintayin nyo mapalitan ang inyong katawan na katulad ng katawan ni Kristo. Papalitan yan. Napalitan ng katawang hindi namumulok at hindi namamatay. O kayo naman, sa 55. 55 naman. 55. Ah, 54 pala, no? 54. Basahin natin 54 kaysa 54. O, sige. 54 kayo. Sa 55. Nasaan ang kamatayan ng iyong tagumpay? Nasaan na ang iyong kapangyarihan?
Kayo, sa 56. Okay. Actually, when Jesus Christ died on the cross and resurrected, alam nyo ba yan ay the beginning of end? Simula na ng katapusan yan. Kaya lang, huwag nyo isipin ang katapusan, yung parang, yung sudden impact, yung biglang may meteor sa sabog to. Hindi yun ang end dito. Mali yung description na yun. Yung bigla na lang magkakaroon ng malaking pandemya, lahat magiging zombies, hindi rin yun ang ending. Ang daming pinalabas kayo sa mga pelikula ng mga ending. O diyan, magpapakita ang UFO at tatapusin na tayo kasi haharbisin kayo. Kayo inalagaan lamang na parang manok at kakainin kayo sa ibang planeta. Hindi ganun ang ending. Kaya iba, takot pag-usapan daw ang end time. Matagal pa naman yan. Pero there is an end. Pero sa lahat ng the end, ito ang the end na dapat maging excited kayo kasi ang ending is a spectacular event para sa inyo. Ito ang simula, ito mga panahon na to ay simula ng katapusan. Pero hindi katapusan na dapat yung katakutan. Dapat maging excited kayo. Sa mga hindi naniwala kay Jesus, maaari sila matakot. Talaga nasa Bible, natatakot sila sa ending. Natatakot sila sa dilubyo. Natatakot sila makita si Jesus. Tatakot sila. Pero sa mga na kay Kristo, dapat maging excited kayo. Things that should be ended. Kasi ang Panginoon Diyos, talagang pinlano na niya, tatapusin niya ang mga bagay na to dito sa daigdig. Things that should be ended, number one, sin and its sources. Tatapusin niya yan. Kasi nasimula ng kasalanan, ng pagkakamali ng tao. At nagplano na siya, and nakita niya na kung paano ito i-end. And actually, it is by the victory of Jesus Christ na nagsimula na ang katapusan. He wanted to end the sin in its sources. Ano yung mga diablo? Tatapusin niya yung mga yon, yung mga sources. He want to end the curse and its effect. Ang mga curse na to ay talagang dahil din sa kasalanan. Yung sakit. Isa sa mga curse dyan, una, yung diablo talagang kinurse dyan na yung ahas, kawawa naman. Kasi alam nyo, ang ahas doon, talagang totoo, may mga payan, yung dragon, ahas yan eh. No? At maganda yun, maraming palamuti. Yung dragon na dinidepict sa mga Chinese temple, ganun ang ahas. At matalino yan. Pero ngayon, sinumpa niya, nawala na yung mga paa niya, no, nawala na yung ganda niya at kinatatakutan na siya. Isa sa sinumpa. At sinumpa niya ang mga tao at ang lupa. At kanina lang, na-realize ko nga pala, hindi ituturo ni Pablo na ang babae magpasakop sa lalaki. Hindi pala turo yon ni Pablo. Ito ay galing sa Diyos kasama sa curse na dapat iwasan. Pati yung pag-aanak, kasama pala yun. Na simula ngayon, kapag nanganak ka, iirik ka na masakit. Magle-labor ka. Madadam mo ang sakit ng panganak. At ang buhay mo ay nakasalalay at nakapailalim sa buhay ng asawa mo. Susundin mo siya habang buhay. Basahin nyo. Kapag binayulate nyo yan, ang curse ay nagiging effective sa inyo, mga babae. Kaya siguro, mga babae, mga nanay, kung ano ng sakit. Kasi, kasama pala sa curse. Akala ko, turo lang sa New Testament. Ngayon, dito ko lang na-realize, kasama pala sa curse yun. Kaya kayong mga asawa, ha? Oo, pasakop kayo para hindi maging effective ang curse. Sa mga tatay naman, talagang we have the burden. Kami ang magpo-provide, magtatrabaho ka para mabuhay. At ang lupa, kasamang ikinurse. Kaya dapat palitan kasi na-curse na pala yan. Kaya kahit anong paganda ng mga tao sa daigdig, masisira at masisira yan. Kasi kasama sa mga curse yan because of sin. And last is death. Death is the last enemy. Kaya binasa natin, ang huli niyang papatayin talaga, matatalo, ay ang kamatayan. Kasi sa Diyos, wala namang kamatayan talaga. Bakit nagkaroon ng kamatayan? Because of sin. Kaya sabi ron,
ang talagang ang kasalanan, ang kapangyarihan niya, ang kamatayan, ang kapangyarihan niya ay galing sa kasalanan. Ang kasalanan, ang kapangyarihan niya ay galing sa kautusan. Eh, yung mga kautusan na yun, kapag hindi mo sinunod, nagiging effective ang curses. Ngayon, matakot na kayo na hindi sumunod sa salita ng Diyos. Ang mga asawa, hello. Kala niya, turo lang ni Pablo yun, ha? Kala ko talaga turo lang ni Pablo. Yung pala, kasama pala sa mga curse yun. Kaya karamihan, doon ko na-realize, kaya gusto niyo maging malusog, maging malayo ang mga sakit sa inyo, sumunod kayo sa inyong asawa. Mauunang mamatay ang lalaki kaysa babae. Meaning, pineserve kahit sumunod kayo. Then, nasabi ko yung kasi, no? Meron akong hinangaang nanay. Kahit anong mura sa kanya ng asawa niya, na lalaki, sunod-sunod pa rin. Sumusunod. Hanggang sa uli-uli ng buhay niya, pinagsilbihan niya. Eh kasi sa babae, minsan, sabihin lang ng ang asawang babae, nagre-rebelde na eh. Huwag kayo magre-rebelde sa asawa nyo. Lalo na kapag ang sinasabi, instruction, kabutihan ng pamilya, huwag kayo masasaktan. Tama, di ba? Atinim pa. Huwag kayong magre-rebelde. Hanggang sa huli-huli ng buhay niya, pinagsilbihan niya yung kanyang asawan lalaki. Namatay yung unang lalaki. Siya, ang tagal pa niya namatay. Pero mahal pa rin niya yung kanyang asawa. Matatanda na sila. Doon ko na-realize na kapag ang babae pala hindi sumusunod sa kanyang asawa, nandun pa rin ang curse. Hindi lang sa panganak. Sumunod kayo. This time, it's not just a teaching. Hindi pala teaching yun ni Pablo na mga babae sumunod sa mga lalaki. Yung pala nandoon, in the beginning, kaya matakot kayo. Meaning, it is established that the woman should serve the man. Maging si Sarah ay pinaglingkuran niya si Abraham at ang tawag niya, Panginoong ko. Doon ko na-realize, dapat ituro to sa mga asawa para hindi sila kung ano-anong sakit na nararamdaman. Ngayon, now you know, ha? Para pagpalain kayo, maging matatag ang inyong. Kabalik tayo, no? Dito ko lang napag-aralan nung nabasa ko yon. Now, there are things, kaya mga nanay pagsilbihan nyo yung mga asawa nyo. Sundin nyo mga asawa nyo. Okay. There are things that should be ended. The sin and its source. The curse and its effect. And death. Okay. Now, sin, unang-una talagang i-defeat ng Panginoon ay ang kasalanan. At syempre, kasama ang i-defeat niya yung causes at mga factors ng kasalanan. Unang-una yung mga dyablo. Kasama yon. Kasi ang dyablo, gusto niya tayong lahat magkasala. And in fact, sa kanya naman nagsimula ang kasalanan. Hindi sa Garden of Eden nagsimula ang kasalanan. Akala niyo tinuturo doon, Garden of Eden. Hindi! Nagsimula ang kasalanan sa kalangitan. Sa mga anghel. At sila ang nagdala ng kasalanan dito at in-entice ang mga tao at hanggang ngayon nag-i-entice yan sa inyo upang magkasala kasi ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. Yan ang nature niya, Diyos na mapagbigay, Diyos ng kagalingan, Diyos ng buhay. Kaya lang hindi siya maka-action because of the sin of the person. Kaya pinaka-root cause talaga ng ating problema, unang-una kasalanan. And he has to die for it. Kailangan siyang mamatay. Kasi ang hiningi talaga ng kasalanan ay kamatayan. Nasulat yan. Dapat mamatay ang may sala. Hinihingi talaga yan. Kaya it's very logical. Kasi may mga religion na sinasabi, sa kanila ang religion, basta magsisi ka lang at sapat na, wala nang mga ganyan mga paniniwala. Hindi, it is logical. It is history. Sin is a history.
The Bible is a history. Christianity is a history. Ang pinag-uusapan natin is a history. Jesus Christ is a history. Lahat ng to ay kasaysayan. At ang kasaysayan natin, tayo ay nawala sa kalooban ng Diyos. Yan ang kasaysayan nun. Kaya somebody should redeem us, humanities. Dapat may magre-redeem sa ating pagkakamali. At ang tanging makapagagawa lang nun ay si Jesus, ang walang kasalanan. So, pinagtyagaan niyang bumaba dito sa lupa at nagkatawang tao at walang nakakilala sa kanya. Ang unang-una nakakilala sa kanya ay kanyang ina. And then, mga disipulo. At later na siya nakilala nung siya'y muling nabuhay. Nakilala ng marami nung siya'y muling nabuhay. Because the very mission of Jesus Christ, kaya siya naging tao dito para lamang mamatay sa krus, sa ikatutubos ng ating pagkakamali. And it is history. It's not a religious teaching. It's not a ritual teaching. Hindi ito legend. It is a history. And many would say, na-excavate nila, talagang si Jesus nabuhay dito. At mga kasulatan sa mga lumang kasulatan na babanggit si Jesus. And it is part of your life na kailangan i-acknowledge talaga natin that sin is the root cause of everything. But praise God, praise be to God, na ito ay dinefeat at tinubos na ni Jesus nung siya ay namatay sa krus. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. He died. Kahit maraming mamatay sa Pampanga, sa krus, walang kwenta yun. Hindi nakakatubos. Kahit na mag-alay pa daw ng maraming baka sa mga Hudyo, walang kwenta yon. Kailangan lang talaga ang dugo ni Kristo. And to shed the blood, it means death. He has to serve his life. Yun lang ang naging mission niya rito. Hindi siya nagka-girlfriend, hindi siya nakagawa ng pamilya, hindi siya nagkaroon ng profesyon, kundi ang mamatay sa krus. Yun lang pinaka-purpose niya rito. At dapat magpasalamat tayo na inalay niya sa krus ng Kalbaryo ang kanyang katawan para ang bawat isa sa inyo, bawat isa hindi lamang yung pangkalahatan, bawat isa sa atin ay mapatawad sa kasalanan. Malaki, maliit, karumal-dumal na kasalanan, palihim o pahayag, lahat ay kayang patawarin na ng Panginoon. Because of the death of Jesus Christ. 3 days siyang nasa ilalim ng lupa. Pero hindi pa tapos doon kasi meron pa siyang gagapiin. Okay? The death. Death is defeated by the resurrection of Christ. So this day, we are commemorating the resurrection of Jesus Christ. Malakas na ba ito? Okay na? Okay na kanina? Okay na? Sige. And that is the very victory of Jesus Christ nung siya'y muling nabuhay. Kasi pinatawad ka nga sa iyong kasalanan, paano man papalitan ng iyong katawan lupa? Pinatawad kaya ka nga sa iyong kasalanan, subalit paano kanya tatanggapin sa langit? Kailangan may resurrection. That is very important. The resurrection of Jesus Christ defeated death. Kaya sabi doon, nung siya muling nabuhay, at lahat tayo napalitan, nasan ngayon ang pinagmamalaki ng kamatayan? Ng kamatayan, ang kanyang source ay kasalanan. Ang source naman ng kasalanan ay ang kautusan. At ang nag-udyok sa inyo na magkasala na labagin ng kautusan ay ang mga dyablo. Now, death is the last enemy God defeated. Kaya nung siya nag-resurrect, praise God, excited siyang magpakita for 40 days and 40 nights. Sabi niya, ako pa rin to, si Jesus, buhay na buhay. And now, dito kini-question ngayon, actually, yung binasa natin, kaya ito sinalaysay, ginawang thesis ni Pablo, kasi yung mga matatalinong tao sa Corinto, kini-question to.
Matatalino tayo, mga scientific ko yan no? Paano ngayon magkakaroon ng muling katawan ang isang patay na zombies ang labas nun? Nag-aagnas na, tapos bubuhayin ng Diyos? Hindi ganon. At ayaw nilang maniwala kasi nga, sa kanila, literal. Now, he made a thesis, kung babasahin nyo, sabi ni Pablo, alam nyo, ang katawan na nakikita nyo dito sa daigdig, iba-iba. Iba ang sa karne ng baka, maging sa lasa, iba yung karne ng manok, no? Maging sa lasa, iba-iba talaga. Maging sa latya, maging sa ahas, iba ang katawan ng ahas, bilog-bilog yan, mahaba. Kaya ganun din naman, iba ang katawang panlupa, iba ang katawang panlangit. At yung binasa natin, ang katawan panlupa dapat ibalik sa lupa. At galing yan sa minana nyo kay Adan. And this is a thesis. This is to answer the question sa mga matatalinong tao sa Korinto. At ngayon, yung pangalawang Adan galing sa langit. At ang katawang panlangit ay mamanahin nyo sa galing sa langit. And that is very logical. At sinabi ron, ngayon, kapag pinalitan yung mga katawan yung panlupa, na either kayo'y ibaon sa lupa at muling mabuhay, or hindi kayo abutan ng kamatayan, babaguhin yan in an instant. At kapag lahat nangyari na sa atin, at tayo ay malaporselana na ang ating katawan, mala-artista na ang ating mga muka, mga mukhang superstar na tayo bago na ang ating katawan, doon nyo sasabihin, nasan ngayon ang kapangyarihan mo? Kamatayan. And it will be for me forever. Sabi niya, mag-rejoice kayo. And that is very important. Death is defeated by the resurrection of Jesus Christ. Kaya wag na kayong matakot sa kamatayan. Wag na kayong matakot sa sakit. Wag na kayong matakot sa gawa ng mga dyablo. Because everything is defeated. He has to end it. Tatapusin niya. And then, ito, no? Actually, meron pa siyang tatapusin. Curse must be ended by the renewing of everything. Curse. Kasi nga, tatlo yung gusto niyang tapusin. Sin, curse, and death. And last na kanyang tatapusin yung mga curse dito. Remember, kung babasahin nyo, nung nagkasala si Eva at si Adan, kinurse niya ang hayop na si, yung ahas. Kasama yung diablo, siyempre. Curse na siya. Kinurse niya ang babae. Kinurse niya ang lalaki, kasama ang lupa. Kasama ang daigdig, kasama yan. Kaya, kung mapapansin nyo, actually, nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay, ang lagi niya sinasambit, maganda. It is beautiful. It is good. How come, may mga tinik? Bakit may mga mapapaklang ubas? May mga prutas na hindi masarap. May mga prutas na hindi makain. Bakit may mga hayop na pumapatay ng kapwa hayop? Yung ba masabi ng Panginoon Diyos, it's good na nagpapatayan ng mga hayop sa kapwa hayop? Na mga prutas hindi makain karamihan doon? It's not good. Why? Because of curse. Na-curse na yan. Ngayon, aani ka ng mga tinik. Kasama yun. The world is cursed. Kaya hindi talaga ito mananatili. Our work is to testify. To testify that when Jesus Christ died and resurrected on the cross, it is already the beginning of the end. Kaya may end time talaga. Huwag kayo maniwala na walang end time. Huwag kayo maniwala na walang hindi susunugin ng daigdig. Huwag kayo maniwala na walang impyerno. Lahat lang yan ay naplano at nasulat na sa Bible. So, curse must be ended by renewing everything first. Ang tao binago niya. Actually, binago tayo. Spirit, yung ating kaluluwa. Yung kaluluwa natin binabago yan unti-unti. Kaya lang, yung ayaw magpabago, yun ang problema, no? Yung ayaw magpabago. Kaya nga, the very reason God is teaching you, the Spirit is teaching you, the Word of God is teaching you, is to renew your soul. At yun din sinabi, magbago kayo.
Dahil kapag hindi kayo nagbago, ayaw ng Diyos ng mga taong hindi nagbabago, mahirap makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, first, your spirit, you are born again. Second, your soul. God is renewing you every day. Mag-submit kayo sa Kanyang salita. Mag-submit kayo sa kalooban ng Diyos. Mag-submit kayo sa Espiritu Santo. Because God is renewing your soul. Dahil kapag hindi kayo nag-renew, nandun pag hindi kayo nagbago, matigas ang inyong ulo, the curse is still upon you. The curse is still upon you. And lastly, our physical body, which is the very easiest way God will change it. In a twinkling of an eye, yung katawan lupa nyo na nabubulok ay papalitan ng hindi nabubulok. So, tao gusto niyang baguhin sa espiritu, sa kaluluwa, at sa katawan. And lastly, babaguhin niya, alam nyo, ang langit at ang lupa. Nakasulat na po yan. Ibababa niya at gagawin niya na may bagong langit at bagong lupa. So, this world must be ended. Kaya ito ay hindi natupok sa tubig. Hindi natupok sa tubig. Ito'y tutupukin niya sa pagitan ng apoy. So, there is ending. But this ending, hindi yung nakakalungkot na ending. This is the happiest ending. This is the only ending with a spectacular event. Lahat gusto niyang baguhin. Lahat gusto niyang overhaul. That's why our life here is we are waiting for the spectacular event in the end time. Sige po, lahat po tayo magsitayo. Praise God. Ang dami ko na ituro, no? Praise God. Kasama na yung babae, magpasakop sa kanyang asawa. Dami. Ang dami. Pati mga matitigas ang ulo, ayaw sumunod sa salita ng Diyos, the curse still upon you. Because God wants to change everything. Your spirit, your soul, and your physical body, and this world. Kaya magpabago na po tayo. Panginoon, yes, Lord, tinakda nyo na, sinulat nyo na, Panginoon. The resurrection of Jesus, the death and resurrection of Jesus Christ is the beginning of the end. Kaya narito kami, Panginoon, we expect good things from you. We expect spectacular things from you. At ito'y pinlano nyo na at ginawa nyo na para sa lahat. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, patuloy kayo sumaamin. Patuloy niyong palakasin ang aming pananampalataya. Patuloy niyo kaming gawing mapagkumbaba, Panginoon, at pasurunin sa iyong salita. In the name of Jesus. Taas po natin ating makamay. And the grace of God be upon you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless you.